Ayan. So, hi guys. Finally, no, narating na rin natin ang tuktok. Joke lang. So, narating na rin natin ang last solution for this problem. Solution number 4 po tayo, Caltech. Pero yung Caltech na yun ay Caltech po ng Morse circle, no? Hindi po siya Caltech na kung ano man po yung iniisip nyo. So, pang Morse circle pa rin po ito, pero gagamitan po natin siya ng calculator. Okay? So, I hope guys na before nyo ito panoorin, napanood nyo yung ano ha, yung solution po natin sa conventional using Morse circle. Okay? So, Caltech tayo guys. So, dito, para makaltech natin, kailangan po nating pumunta sa mode 3.2. So, mode 3.2 lang po tayo. Ay, layo na nung pen ko ah. Mode 3.2. And pagpunta natin ng mode 3.2, pakita ko lang. Ayan. So, pagpunta po natin ng mode 3.2, lalabas po dyan si mode 3.2, si X and Y. So, basically, ano kaya yung input natin sa X as well as sa Y? So, may X po tayo dito and Y. So, sa X, guys, ang ilalagay po natin dyan would be the normal stress. For Y naman, ay shear stress. So, X normal. Sa Y, shear naman. Okay? So, dito muna tayo sa normal stress. So, ano kaya yung mga normal stress na present dito? So, gaya nung kanina, ang meron lang po tayong value, di ba, si sigma Y. So, itong mga tau natin, 0, 0 po yung mga yan. So, 0 dito, and ano pa, sigma X natin, di ba, 0? And then, sigma Y lang po yung may value. So, basically dito, we have yung sigma X na 0 and sigma Y po natin negative 53.33. Okay, so input lang po natin yan sa calculator. And right after ma-input yan, mayroon po tayong kailangang kabisaduhing formula sa Caltech natin. So, Caltech pero formula siya na napakahaba. Kaya, kayo na lang din bahala kung gagamayin nyo to or kung gusto nyo kabisadin yung formula nito kasi medyo mahaba siya. Okay, so input ko muna nung dami ko na namang sinisingit. So input ko muna, we have here 0. Next, negative 53.33. And then next naman, we have 0 and 0. Okay, so ganun pa rin yung sign convention natin dito sa Caltech, no? Tension, positive, compression, negative. So compression po itong sigma y, so negative po yan. Wala naman tayong problema dito sa tau kasi pareho naman silang 0. Next, after that, just click CA. And then, ito, Caltech na natin. For number 1, ang hinanap po sa atin si sigma AA. So, may syntax po yan sa calculator na. So, ang sigma AA natin, equal lang po yan sa, we have x bar plus and minus pol. O, ito po yung poloksoy, kung narinig nyo na. Poloksoy, we have here x sigma n, comma, y sigma n, cosine ng r, y, ang haba, no? Kaya kayo na yung bahala kung gusto nyo itong kapisaduhin. Cosine ng, wait lang, may parenthesis to dapat. So, cosine ng ry plus 2 theta. And ito na po yun. And ito rin pala, may sign convention ba to? So, napakahaba na nga nung formula, no? For this Caltech, mayroon pang kailangan i-consider na sign convention. Okay? Kaya, yun, sabi ko, kayo na bahala kung gusto nyong kabisaduhin tong Caltech po nito. Kasi medyo mahaba siya eh. Okay? So, focus muna tayo dito sa sign convention natin before natin input yung value. So, may mga palatandaan lang po tayong kailangan tandaan dito na. So, since pa-negative po yung ano natin, Morse circle, pa-negative po yan pa-left. So, basically, yung consider po natin dito would be yung negative. So, negative pa-left, ilang. And then, positive naman kapag sa right. So, therefore, sa left po tayo. Then, next dito naman, may kailangan tayo consider dito. Positive kapag, ano, kapag clockwise po yung ikot ng angle natin, since angle po ito, kapag clockwise, siya po ay positive. So, basically, positive po tayo pag clockwise, negative naman po tayo pag counterclockwise. Pero as we can see here, ito pong angle natin from this reference, siya po ay umikot ng clockwise. So, therefore, yan po ay positive. Again, positive kapag clockwise, negative naman kapag counterclockwise. So, positive po tayo. Okay? So, yun. Pwede na natin itong input sa calculator natin. So, check nyo lang guys na here. Sigma AA, equal lang po yan sa x bar. Then dito negative. Pol, x sigma n, y sigma n, cosine ng r, y, plus, yung to theta natin dito, saan siya equal? So, di ba ang theta natin guys, 30 degrees? So, therefore, ang 2 theta natin, equal po yan sa 60 degrees. So, basically, guys, ito po ay plus 60. So, check natin kung ano po yung masusol natin ditong sigma AA. Ang sigma AA natin dito would be
input ko lang, no? So, once na input ko na to, balikan ko lang yung data natin, apps 2. So, once na input nyo na to, guys, punta kayo sa CA, the next mode, 3, 2. Mali. So, sige, ulitin ko na lang. So, 0, negative 53.33. Input ko lang ulit, guys, no? Kasi bumalik ako sa ano eh. Ang syung ako naman. The next input ko to 0, 0. And then click CA, guys. And then next after that, punta kayo sa apps. Apps, 5. Sundan nyo lang ah. And then pindutin nyo si 2. That's X bar. And then plus, input nyo lang tong Poloksoy. Hindi, minus pala tayo. Then Poloksoy, punta lang kayo sa shift. Plus, that's Pol. X sigma n naman, that's apps, 5, 3. And then comma. So, comma, that's, ano na yung comma? Shift, ano ba? Shift close. Ayun. And then, Y sigma n naman, that's apps, 5, 6. And then, input lang natin, you have here cost. Ang R po natin, matatagpuan yan sa apps, regression, number 8. And then, hanapin nyo lang po yung R. So, that's number 3. And yung Y naman, that is alpha Y lang, as is. Plus 60. Check natin, no? Kung lalabas po yung sagot natin dito. More likely, sign lang po yung mali dito. Math error. Wait lang. Ba't ako nag-math error? Ayun, negative 39.99975. Same po yan sa nakuha natin kanina. That is 40 megapascal. So, basically, yung sagot natin dito ay 40 megapascal. Anyway, yung negative na nakikita nyo dito, indication lang po yan na nasa negative po siya. Negative side. Since compressive nga po. Okay? So, ayun. Wala namang sign, no? Nung lumabas to sa board exam ko. Kaya okay lang kahit di nyo nilagay yung sign. Again, yung negative na nakita nyo dito, indication lang po siya na nasa negative, ano po siya, compressive po siya. So, sa plot natin, kung titingnan natin itong Mohr circle, nasa ano po ito? Nasa negative part. Again, positive, no? Kapag sa right, negative naman kapag sa left. Okay? So, ito na yung sagot natin. Ang haba nung syntax natin dito sa Caltech, no? Kaya kayo na yung bahala kung gusto nyo itong kabisaduhin, no? Pero try nyo kabisaduhin, tapos turo nyo sa mga tropa nyo. Para, ano, para ilibre kayo ng, ano, merenda. Joke lang. So, next, number 2 tayo. Number 2, ang hinahanap naman si tau AA. So, si tau AA, guys, may syntax ulit tayong kailangan sundan yan. So, tau AA natin would be, ganun ulit, we have y bar plus minus Pol x sigma n, y sigma n, cosine ng ry plus minus 2 theta. Pero, dito guys, no? Ito pong nakikita nyo dito na y bar, as we can see, kung babalikan natin yung Mohr circle, di ba nasa perfectly x lang naman po siya. So basically, ilagay nyo man o hindi, ito pong y bar dito, 0 lang din po yan. Okay? Pwede, anyway, pwede naman natin yung proof kanina. And then again dito, no, ang mag-govern dito yung positive kasi clockwise. So pwede na natin itong input actually. So here, y bar, input nyo lang to sa calcula, Pol x sigma n, y sigma n, dapat pala to sign. So, doon ako nagkamali ako doon. So, dapat to sign kasi tau na tayo, pang shear. So, sign ng ry plus 60. Check natin kung lalabas to guys. So, maging tau AA natin dito would be ito. Apps 5 to tayo. Apps 5. 5 pala. Apps 5, 5. Plus or minus, kahit ano na po yung consider natin dyan kasi yung y bar, 0 lang din naman yan. So, sige, try natin pindutin. Diba, 0 lang din yung y bar. Okay, kaya ilagay man natin o hindi itong y bar, same pa rin naman yung lalabas na sagot. So, plus, shift ball, and then apps 5, 3, comma ulit. Haba lang nung syntax nito, no? Kaya ano. Pero kinabisado ko rin nung nagre-review ako. So, apps 5, 6, sign, apps 8, yung number 3, and then yung y, apps, saan nakukunin yung y? Ano pala? Yung y, ano pala yan? Hala. Wait lang ha. Ayun pala. Yung y, ano lang yan? Alpha, y. Ang haba kasi kaya nakakalito din. Plus 60. Sorry guys. No? Input lang natin and check natin kung same lang siya sa lumabas kanina. So, 23.09. Yan, pare-paras po yung mga yan. Tau EE natin would be 23.09 megapascal. Okay? So, yun na yun guys. Yung number 1 and 2 natin. Again, may number 3 pa tayo. Try na natin ipakita. Dito na lang, no? Singit ko yung number 3. For number 3 naman, if ang angle po natin is 45 degrees,
no? Ano po yung magiging tau natin? In this case, tau max po siya. And ito pa rin naman yung susundan natin, guys. Ang magbabago lang po dito would be the angle. So, ang angle natin dito magiging ano siya? Magiging 90 degrees. Okay? So, therefore, ito pong 2 theta dito would be 90 degrees na po siya. So, input lang natin, gawin lang natin ano to guys, gawin lang natin plus 90. So, therefore, 26.665 po yung masasolve natin dito. So, tau max natin is 26.665 megapascal. Or para mas mabilis, kahit wag nyo na pong i-input tong napakahabang formula na to for the radius. Ang gawin nyo lang, punta kayo sa alpha x. No? So, say ko muna to. So, alpha x, ayun, lalabas po si tau max na 26.665. Okay? So, aside from this pala, yung formula na napakahaba ay pwede pa nating gamitin or input yung alpha x. Okay? So, input, sulat ko lang. Ang sagot natin dito again ay alpha x po yan. Ay, gumalaw. Wait lang ha. Okay, so ito po ay alpha x. Wait lang guys ha. Ay, gumagalaw talaga. Sige, singit ko na lang dito ha, sa, ano, sa pinakababa. So, ang tau max pwede rin siyang, ay, hindi, dito na lang. Tau max, equal lang din po yan sa alpha x. Sana kumasya pa. Equal po yan sa 26.665 megapascal. Ayun, kumasya naman. I hope na hindi masyadong magulo no, sa ano nyo, sa side ninyo. Okay, so ito na po yung sagot natin for this problem using yung calculator technique. So, mabilis lang siya, no? Pero, again, may mga crucial key points lang po tayong kailangang tandaan dito. Of course, yung mga sign convention, yung formula na napakahaba, and then, may mga sign convention ulit kailangan consider dyan. Kasi once nagkamali kayo sa mga yan, ay mali din po yung lalabas na sagot. So, this would now be the end of this problem, guys. Isang problem, 4 na solutions po yung pinakita ko sa inyo. Solution 1, conventional. Solution 2, formula. Solution 3, Morse circle. Solution number 4, Caltech using Morse circle. So, I hope na may natutunan kayo and ito na po yung end ng ano natin, discussion natin for this problem. So, possible pa rin lumabas to. Possible pa rin siyang lumabas kaya ano, I hopefully makatulong sa review ninyo. Okay? So, end ko na po yung meeting. I hope na may natutunan guys. And again, thank you for watching. And share nyo na rin sa friends nyo, no? Baka gusto rin nilang matutunan yung mga tinuro ko dito. Siguro naka-help naman. Sana. Yan. So, end ko na. Bye guys.